Yes, tama po. May nag-comment. Sabi niya, birth pains will precede the rapture. And it's true. Very, very true. Birth pains pa lang po yung mga nasasaksihan natin ngayon. Ha? Kasi ang dami po naglipa na ngayon dito sa YT, sa other social media platforms, even on Facebook, na talagang binabanggit nila. Sabi nila, the wrath of God will not come. It's here. As in, yung mga ganyang mga kataga, nakakapagdulot po siya ng panic. At tapos sabay tanong, handa ka na ba? O yun, are you ready? Hindi natin alam ang purpose ng mga naglagay ng mga gayoon, no? Kaya wala rin tayong karapatang mag-judge. Pero nandito po tayo to correct it by the living word of the Lord Jesus, the Bible, no? At maliwanag po ang Bible sa Thessalonians na mauuna po talaga ang rapture kumpara sa tribulation, no? At isa pa pong malinaw dito, yung mga nasasaksihan natin ngayon. Ito yung topic natin ngayon eh. Bakit? Tignan mo yung mga nangyayari. May mga pangyayaring kakatuwa na hindi naman nangyayari nung una, no? Noong araw, yan ang banggit. Hindi naman nangyayari yan noong araw, pero right here, right now, eto nandito na, di ba? Yung mga tipong ganyan. Yan po ang mga tinatawag natin na birth pains. Birth pains pa lang po yan. Hindi pa po yan yung tinatawag natin na tribulation. Birth pains, papagandahin ko yung salita. Patikim. Yan, patikim lang po yan na mangyayari po sa daigdig. At ang rapture po ay magaganap. No? Regardless na magluwat o magtagal pa, magaganap po yan. Kasi nakalagay po sa Biblia yan eh. Hindi man natin maabutan sa lifetime natin, mangyayari po siya. Magaganap po siya. Dahil sinabi po ng Bibliang magaganap po. No? Marami po naghintay sa rapture, hindi lang po tayo. Yung iba nga po nangatulog na eh. Kasi pag namamatay po ang mga Kristyano, sabi ng Biblia, banggit lang nito, natutulog. Hindi naman namamatay. So iba natulog na, kahihintay. Ganun pa man, matutupad pa rin. Di ba? Pero ang mga pangyayari po kasi ngayon, escalating. Ngayon nga po sinasabi ko sa inyo madalas. Kaya ang dami nagprepresyum na sa tribulation na tayo, wala pa po. Wala pa po. Rest assured, bago magsimula yung 4 horsemen na yan, wala na po tayo dito. Ha? Bago magsimula ang 4 na mga ngabayo, yan, tingnan nyo yung 4 na kabayo dyan. Wala na yung nakasakay sa puti. Kasi ang sabi nila, nandun na rin tayo sa tribulation. Wala pa po. Yung nakasakay po sa kabayong puti, that will be the Antichrist. Paano lalabas ang Antichrist pag nandito pa ang church? Hindi pwedeng lumabas ang Antikristo pag nandito pa ang church. Pagkat ang church, ibubulgar siya sa kanyang kabuuan. Dahil ang church, dahil ang mga born-again Christians, nag-aaral tayo ng Bible, alam natin ang Bible, so we can easily detect kung ano yung mga pakana ng demonyo ni Satanas. No? Siyempre, ganoon din sa Antikristo. Inaaral natin yan eh. No? Mga born-again believers lang naman talaga nag-aaral ng Bible. Okay? Tayo po yon. So, siyempre, yung excitement sa Word of God, tayo taglay po natin yan. So, wala pong pag-aalinlangan po diyan. No? Kaya sabi ko nga po, sa mga bagay na ganyan, alam natin. Kaya lang yung iba na sobrahan, masyadong nag-a-assume na sabi nila tribulation na raw, ganito ganyan, tignan mo ikay nangyayari. Pero alam po ninyo, bantayan po natin ngayon itong malala na po yung gera ng Iran at US dahil ito naman sinabi ko sa inyo dati. Nalala niyo yung dati sabi ko, kung sabihin man nilang peace and safety, sabi nilang wala pong magaganap na ganon dahil yung totoong peace magaganap lang po pagdating ng Prince of Peace, and that is Jesus, the Lord Jesus Himself. Pagdating niya, doon magkakaroon ng kapayapaan. Sa mundo ngayon magulo po ang buong mundo, patayan dito, patayan doon, siraan dito, siraan doon, walang katahimikan dito, walang katahimikan doon, walang katahimikan kahit saan. Habang nandito ang daigdig na ito, mananatili pong gayaon, okay? Pero pagdating ni Jesus, the Prince of Peace, siyempre ito na po yung umpisa ng kanyang 1,000-year reign. So, saan ka pa? Talagang it will be the lasting peace for 1,000 years. Pero, may tanong na naman doon, ba't pa kailangan pa pakawalan ni Satanas after 1,000 years? Abay, syempre, kung tayo na born again tayo under the church age, nag-decide tayo kay Jesus, hindi naman ginawa ni Jesus na robot ang mga tao, hindi niya ginawang, anong tawag dito?
yung automatic na sunod-sunuran ng mga tao. Hindi po, binigyan tayo ng free will eh. So alam ninyo, during the millennial reign, may mga isisilang po roon. No? May mga isisilang doon, hindi glorified ang mga yun, isisilang sila doon eh. Kaya nga po mangyayari during that time, kailangan nilang maborn again, kailangan nilang mamili, kailangan nilang tanggapin si Jesus. Kailangan piliin nila si Jesus over Satan. Pero ang Bible po, nagbigay po ng hula, sabi niya ganoon, pagkatapos nun, marami pa rin susunod kay Satanas after the 1,000 year reign. Nakita po natin yan kasi marami. Magre-rebelde sila. Yun po yung final battle na tinatawag. After that, eternity na po. Pagkatapos ng final battle na yon, alam natin ang mangyayari, mag-uumpis ng eternity, bubuksan na ng dagat yung mga patay na nasa kanya, di ba sinabi? Tapos itatapon sila sa lawa ng apoy, ito yung Gehenna. Oh, yun na po yung umpisa ng Yun na po yung umpisa ng Gehenna, no? Literal fire. Okay. Pero pagkatapos ng tribulation, itatapon na ron yung Antikristo at saka yung false prophet, hindi po ba? So pagkatapos po, maghihintay pa sila, akalain nyo 1,000 year maghahari ang Panginoong Hesus dito sa buong mundong ito. Tapos nandun na yung Antikristo sa Gehenna, di ba? Sa 1,000 years nasa Gehenna na po yung Antikristo at saka yung false prophet. Kung pag-aaralan nyo mabuti, kaya dapat nag-aaral po tayo. Kailangan alam po natin yan. No? So napaka-amazing ng salita ng Diyos, no? Na binigyan niya tayo ng mga tip. Pero sa ngayon, do not speculate na, tribulation na, ganito na. Anong basis? Yung mga nangyayari, yung Iran-US war, kung yan, ito sabihin ko sa iyo ha, kung magiging basis mo lang yung Iran and US war na yan, napakababaw naman ang basis mo. Sapagkat hindi po yan ang basis. No? Pero tandaan natin, ang binabantayan po natin yung second coming. Okay? Sapagkat ang rapture, magaganap po siya prior to the second coming. Kaya isip-isipin po ninyo kung malapit na ang second coming, abay, di hamak na mas malapit na ang rapture. Di hamak na mas malapit na tayong dagitin ng Panginoon Kristo. Kaya dapat maging excited po tayo lagi. Kaya mag-speculate tayo kung okay, Lord Jesus, come Lord Jesus, Maranatha Lord Jesus. That will be the greatest reaction the Christian can have. Okay? At siyempre, lumago tayo sa grace. Huwag babalik sa law. Walang mapapala pagbalik mo sa law. Maraming nangangaral ngayon, law pa rin ang pinipreach. When you preach the law, hindi mo pinipreach si Kristo. Pag pinipreach mo ang law, hindi mo pinipreach ang gospel. At pag hindi mo pinipreach ang gospel, walang maliligtas na kaluluwa. Under your care, maybe, sapagkat marami rin namang Kristyano nag-preach ng gospel. Lagi tayong mananatiling Jesus conscious. Kaya tayo, masaya po tayo. Ako personally, sa buhay ko, may mga problema, dumarating din, pero whenever naaalala ko, yung ginawa ni Christ sa akin, niligtas niya ako na hindi ako karapat-dapat, pero despite of that, pinatawad niya ang mga kasalanan ko, past, present, future. Well, that is enough reason para lumigaya ang isang tao. Kung Kristiyano ka, nalulungkot ka, isipin mo, dati kang makasalanan, papunta ka ng impyerno, pero ngayon hindi ka na papuntang impyerno dahil iniligtas ka ng Panginoong Kristo nang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo at nabubo ang kanyang dugo nung siya ay namatay. Inilibing, after 3 days na buhay. Yung kanyang muling pagkabuhay, yan ang resibo ng kanyang pagliligtas sa atin. Nakaka-bless. And anytime now, itong pinakamaganda, very rewarding na anytime pagtunog ng trumpeta, mararapture na po tayo. Hindi po yung unti-unting kling, 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 kling. Dahan-dahan, no. Mararapture po tayo mabilisan. Dadagitin po niya tayo. In a twinkling of an eye, irarapture po niya tayo. Yan ang pangako niya. Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Yan po magaganap. Okay? So hindi po tayo dapat magduda. Mag-relax lang po tayo. Huwag nang babalik sa law. Maging Jesus conscious. Kasi pag Jesus conscious ka, since Jesus is the person of grace and you are Jesus conscious, therefore you are walking under grace, you are walking under the love and care of the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko kayong pakiclick ang subscribe button dyan sa baba. Kayo po ay maging ka-good vibes na share this video. When you share this video, not just sharing this video, but you share the love of Jesus doon sa mundong nangangailangan ng kanyang pag-ibig, pagmamahal, pagpapala, no? Kaya pag share mo ang video ito, na-bless ang buong mundo sapagkat maaring baguhin ng video ito o ng mga video sa Daily Good Vibes ang buhay ng isang tao. Salamat po. God bless sa atin.
Thank you.